Hi, Yusek. Good afternoon po. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then, as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isantabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas. So, dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, this is actually a question from the newsroom. U.S. President Donald Trump has ordered probe into alleged gasoline price gouging of major oil companies, arguing that pump prices are not falling fast enough despite a sharp drop in crude oil prices. Dapat din daw po ba itong gawin sa Pilipinas, yung investigasyon po sa mga oil companies? Matagal na pong ginagawa ito. Unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good afternoon po ulit. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng corruption at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? Sa Facebook Live niya po ito, sinabi Yusek Claire, and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya?
isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po, yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba? Yung mensahe lang po ni Presidente. Oo. Ma'am, Oo. sige po ma'am. Mensahe saan? Saan mensahe sa? Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba.